My Billionaire True Love, Chapter 11, An Ex-Encounter. Nang makaalis sila ng magdilang mansion, ay tsaka palang nakahinga ng maluwag si Lily. Napatingin siya kay Christopher. Nasa likuran sila nakaupo habang ang kanyang mama naman ay nasa tabi ng driver. Para bang isang panaginip lang ang lahat na naging asawa niya ito. Gusto niyo ba pumunta ng mall? Tanong ni Christopher nang makitang nakatingin si Lily sa kanya. Nahiya naman si Lily at nagbawi ng tingin. Ibinaling niya ang kanyang mga mata sa kanyang mama. Mama, gusto mo ba mamasyal? Masayang tanong ni Lily. Huwag na anak, wala pa tayong budget sa ngayon. Sagot ni Lucy. Napawi naman ang ngiti ni Lily. Nakalimutan niya na wala pala siyang pera. Yung mga allowance na naibigay ng daddy niya noon ay tinipid niya at nakapag-ipon pero hindi rin kalakihan. Dahil malaki ang nagastos niya nang mag-celebrate sila ni David ng kanilang 3rd year anniversary na nauwi sa isang bangungot. Sayang lang ang pera niya pero hindi niya na maibabalik pang nakaraan. May pamasahe pa naman siya na tinitipid papunta sa trabaho. Wala naman siyang sweldo sa pag-OJT niya. Pera na lang kung kunin siya ng hotel at maging regular employee nito. Andito naman ako. Minsan lang kayo mag-ina magkasama. Kaya pupunta tayo sa mall. Masayang sigaw ni Christopher. Naku iho, wag na. Doon na lang ako sa bahay ninyo ni Lily. Tanggi ni Lucy. Nakakahiya kay Christopher kung ito ang gagastos. Baka wala rin itong pera. Ito ang nasa isipan ni Lucy. Nope, sweldo ko kaya ngayon. Pagmamalaki ni Christopher. Naalala ni Lily na manager pala si Christopher. Napahanga siya ng gusto sa asawa. Kahit baldado ito ay may trabaho at manager pa. May trabaho ka? Di makapaniwalang tanong ni Lucy. Oo mama, and guess what? Pasuspense na tanong ni Lily. Hindi ako magaling manghula Lily, nakatawang sagot ni Lucy. Manager si Christopher ma. At sa hotel kung saan ako nagtatrabaho, isa siya sa mga manager doon, balita ni Lily. Natuwa naman si Lucy. Ang buong akala niya ay nakadepende lang si Christopher sa mga koneksyon nito. May trabaho pala. Medyo napanatag na ang kanyang kalooban. Napakasipag mo pala iho, papuri ni Lucy. Hindi naman. Kailangan ko magtrabaho dahil mahirap ang buhay ngayon. Miss Lucy, kaya gusto kong ilibre kayo sa unang sweldo ko. Sagot ni Christopher. Wow! Bago ka lang din sa hotel, ano kaya pakiramdam ng may sweldo? Tila nangangarap na tanong ni Lily. What do you mean? Wala ka bang sweldo sa hotel? Nagtatakang tanong ni Christopher. Wala eh. Walang sweldo ang mga estudyanteng OJT na katulad ko. Kaya nagdarasal ako na sana ay ma-regular ako sa hotel. Para na rin makabayad na ako ng utang namin ni Mama, mahabang sagot ni Lily. Tumahimik saglit si Christopher at kinalikot ang kanyang cellphone. Okay lang yan anak. Alam ko na magiging regular employee ka. Masipag ka sa trabaho. Pakonsuelo sa kanya ng ina. Malay mo, baka may sweldo ka na one of these days, singit ni Christopher. But for now, ay hayaan niyo na muna ako na ilibre ko kayo. Napangiti na lang sina Lily at Lucy, tanda ng pagsang-ayon. Matagal din silang mag-ina na hindi nakapasyal kahit sa park lang. Si Lucy ay nasa loob lamang ng mansyon, habang si Lily ay bahay at eskwelahan lang. Nakapokus siya sa kanyang pag-aaral noon. Ngayon ay lulubusin na nila ang paanyaya ni Christopher. Maya-maya lang ay nakarating na sila ng mall at ang pinakasikat pa na mall. Unang ginawa ni Christopher ay pinakain ng mag-ina. Alam niyang wala pang almusal si Lucy. Dahil busog pa sila ni Lily ay nag-mango shake lang sila habang si Lucy ay full course breakfast ang kinain. Nasa isang mamahaling Japanese restaurant para sila. Napadami ang kain ni Lucy dahil ilang araw din siyang hindi nakakain ng maayos. Hindi niya alam kung bakit pinapahirapan siya ni Karina. Pero, kakayanin niya para sa anak. Dahil sa layo ng nilipad ng isipan ni Lucy, ay bigla siyang nabilaukan. Mama, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Lily habang hinahagod ang likuran ng ina. Hindi makasagot si Lucy at patuloy lamang ito sa pag-ubo. Waiter, please! Sigaw ni Christopher. Agad naman na may lumapit na waiter sa kanya. Here's your water, sir. Iniabot ng waiter ang baso ng tubig kay Christopher. Let her drink, sabi ni Christopher kay Lily.
Mabilis naman kinuha ni Lily ang tubig at pinainom si Lucy. I'm okay anak. Nakapagsalita na rin sa wakas si Lucy at nawala na ang kaba ni Lily. Ngunit nagtaka si Christopher kung bakit hindi pa umaalis ang waiter na naghatid ng tubig. Pinagmasdan niya itong mabuti at ngayon lang niya napatanto na kasama ito ni Colleen noong umalis si Lily sa mansyon. Is there anything else? We are fine now, you can leave. Pagtataboy ni Christopher sa waiter. Hindi niya nagustuhan ang pagtingin nito kay Lily. Lily? Tanong ng waiter na ikinagulat ni Lily. Napatingin siya sa itaas at tumambad sa kanyang harapan si David. Sa dami ng makakainan nila ay dito pa talaga niya makikita si David. Palagi na lang siya pinaglalaroan ng tadhana. Tumango lang si Lily at hindi na muling tumingin kay David. Ayaw niya na itong makausap. Ano ang ginagawa niyo dito sa mamahaling restaurant? Tanong ni David at ayaw nitong umalis. It's none of your business. You should go away. You are disturbing our meal. Seryosong sabi ni Christopher. Napangisi naman si David at ibinaling ang atensyon kay Christopher. Ang malas mo naman sa asawa, Lily. Ito pa talaga naisipan ng daddy mo na ipakasal sa'yo. Nang iinsulto nitong sabi. Napakuyom naman si Christopher sa kanyang mga kamao at pilit na kinakalma ang sarili. David, masama ang manlait ng kapwa. Saway ni Lucy kay David. At nagsalita ang katulong. Walang galang na sagot ni David. Pwede ba? Umalis ka na, David. Huwag mong babasusin ang mama ko. Tahimik kami na kumakain dito. We don't need you. Naiinis na si Lily. Mabuti na lang talaga at nalaman niya kaagad ang tunay na kulay ni David. Kung hindi ay siya ang kawawa kapag ito ang napangasawa niya. Nagtatanong lang naman ako, Lily, kung bakit kayo dito kumain. Baka wala kang pambayad. Kung makaasta ka ngayon ay parang wala naman tayong pinagsamahan yan. Kung makalait naman ito ay wagas. Nahawa na sa ugali ni Colleen. Is that so? Then give us our bill and we will pay. Utos ni Christopher. Yabang naman ang lumpo na ito. Napailing pa si David. Gary, bill daw nila. Tawag nito sa kasamahan niyang waiter. Lumapit naman si Gary at agad na ibinigay nito ang bill kay Christopher. Inilapag naman ni Christopher ang isang black card. Naku Lily, mag-ingat ka sa asawa mo. Palumpulumpo lang yan, pero baka may kabit na yan na matandang mayaman. Pangmamaliit nito kay Christopher. Pwede bang umalis ka na, David? Hindi ka nakakatuwa. Galit na si Lucy. Napakawalang modo mong tao. Buti na lang at hindi napunta sa iyo ang anak ko. Si Lucy na nagpipigil ng kanyang sarili. Excuse me. Buti na lang kamo at hindi ako napunta kay Lily. Dito pa talaga kayo kumain sa mamahaling restaurant. Hindi bagay sa inyo. Walang tigil ito sa panlalait. Wala ka na doon, David. Umalis ka na at magtrabaho. Huwag kang manggulo rito, pagtataboy ni Lily. His name is David. Ikaw ang dapat na mag-ingat. Seryosong sabi ni Christopher. Baliw, sagot ni David at iniwan na sila. Sorry, Topper. Pamanhin ni Lily. Bakit ka magsasorry? Wala kang kasalanan, Lily. May mga tao talagang sobrang hangin at napakasama, sagot ni Christopher. Umalis na lang tayo dito, suggestion ni Lucy. Mas mabuti pa nga, lumipat tayo ng ibang restaurant nang makakain kayong maayos. Sang-ayon ni Christopher. Ngunit hindi na kumain ng mag-ina at nawala na ng gana. Nag-window shopping na lang sila at masayang pinagmamasdan ang mga bagay na nais nila. Pero hanggang tingin na lang sila dahil hindi naman nila afford ang presyo. Napagod na lang si Christopher kakasunod sa mag-ina at wala naman ito napipili na bilhin. Sandali! Sigaw ni Christopher na humihingal. Sabay naman napalingon si Lily at Lucy na masayang tumitingin ng mga bag. Bakit? Nagtatakang tanong ni Lily. Wala ba kayong napili? Wala na kayong bibilhin? Sunod-sunod na tanong ni Christopher. Napatawa ang mag-ina. Masaya na sila sa pag-window shopping. Sinusulit lang nilang dalawa na magkasama sila. Wala naman silang pera kaya patingin-tingin na lang muna sila. Wala kaming budget, Topper. Okay na kami sa patingin-tingin lang.
Window shopping lang muna, sagot ni Lily. Hindi pwede yan. Kailangan yung bumili. Sabi ko kanina na ililibre ko kayo. Kaya pili na kayo ng gusto ninyo. Pagpupumilit ni Christopher. Pumasok siya sa store ng mga bags at Chanel pa ang brand. Walang nagawa sina Lucy at Lily kundi sundan si Christopher. Bumili si Christopher ng 2 mamahaling bag at walang nagawa ang mag-ina kundi ang tanggapin ito. Nilibot nila ang buong mall at pagkatapos ay umuwi na sila at ihinatid si Lucy pa uwi. Napaiyak si Lily nang muli nilang lisanin ang magnilang mansion na hindi pa rin kasama ang ina. Don't worry too much, it's bad for your health, sabi ni Christopher habang iniabot ang kanyang panyo sa umiiyak na si Lily. Hindi ko maiwasan na hindi mag-alala. Sobra nang ginagawa ni Tita Karina kay Mama. Umiiyak na sagot ni Lily. Don't worry, I will hire someone to look for her, assurance ni Christopher. Salamat, pero mahal ang mag-hire ng bodyguards, sagot ni Lily. It's okay, may kilala akong agency at libre lang kapag ako, so don't worry, I will tell them to report every day, sabi ni Christopher. Salamat. Wala nang maisagot pa si Lily. Unti-unti niya nang nakikilala si Christopher at masasabi niyang napakabait nito. Samantalang si David naman ay walang pagsidlan ang galit nang makita ang blue motorbike nito na puno ng putik at flat pa ang 2 gulong. Regalo itong kulin sa kanya at napakamahal. Tapos ganito lang ang gagawin. Damn, lintik lang ang walang gante! Galit na sigaw nito. And that's all for this chapter, guys. Kung gusto nyo malaman pa or makinig sa love story ni Lily at Christopher, please hit the subscribe button. Thank you for listening. Have a nice day, everyone.